Walang hiya kayo. Oo, ito pakinggan natin itong sagot ni POA. In-interview si POA. In-interview si POA kanina sa sa yung sa radyo ni Ted Pailon at saka ni DJ Chacha. O pakinggan natin yung sasabihin at yung mga tanong nila kay POA para maintindihan nyo. Go, Cha, please go. Salamat nga po sa panayam, Attorney Michael. Attorney, unang punto po muna. Sabi nyo kahapon, sa proper forum po haharap si VP Sara. Para lang po malinaw, saan po ba yung sinasabi ninyo na proper forum? Kung ito po, Ms. Chacha, aakyat sa Senado, sa pananaw namin, no, yun na po yung proper forum. Explain ko lang po bakit namin sinasabi na yun yung proper forum. Kasi doon po sa liham na isinumbitin natin sa Committee on Justice the day before the hearing yesterday, which was Tuesday ko kami nagpadala ng sulat, inilahad po namin doon ang aming objection dito sa proceedings na ikinaganap dahil sa aming pananaw, and again, with due respect to our law, pero ito naman ay posisyon ng defense team, sa aming pananaw po kasi pupunta na po tayo sa conduct of a trial, no? In fact, the word mini trial has been circulating. At yung mini trial po sa amin, malinaw naman sa salitang batas natin na pagdating sa initiation of impeachment proceedings, yan po ay kapangyarihan ng ang House of Representatives. Pero pagdating po sa trial or pagtatry ng mga impeachment cases, yan po ay sa Senado na. That's why ang posisyon namin ay this is already exceeding the jurisdiction of the House of Representatives at dapat po kung talagang magkakaroon man ng ganitong semblance of a trial, talagang dapat sa Senado na po ito ganapin. Oo. Attorney Michael, sumagot po dyan ang mga members ng committee. Ang sinasabi po nila, clarificatory hearing pa lang naman daw po ito to determine the probable cause. Gusto pong malaman, sa tingin po ninyo, sa ginagawa ngayon ng Kamara, saan po ba sila lumampas sa kanilang mandato? Because according to them, it's just a clarificatory hearing. Opo. Again, our intention is only not to debate, no, but our intention is only to lay down ang posisyon natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan para mas lalo nilang maintindihan ang ating posisyon. Sa atin po, when you are evaluating complaints, no, and for the pure determination of probable cause, dapat po ang ina-evaluate dyan ay yung complaint mismo at yung mga ebidensya kung meron man na naka-attach doon sa mga reklamo o mga complaint na inihain. Sa atin po ngayon, nakita natin na lumalampas na kasi doon sa mga allegations ng complaint at doon sa mga naka-attach na ebidensya. In fact, nakikita nyo, nagpapasapina na ng kung ano ng mga dokumento na hindi naman naka-attach doon sa ating complaint. So sa tingin namin doon po, nag-exceed na tayo doon sa exercise of just determining probable cause. Nakuha nyo yung ibig sabihin ni Attorney POA. Ang kailangan kasing magpakita ng ebidensya yung mga nag-aakusa. Halimbawa ako, sinabi ko mangkukulam ka. Kailangan kumpleto ako ng ebidensya para mapatunayan ko na mangkukulam ka. Ako yung nag-aakusa di ba? So kailangan nakuhanan kita ng video na tinutusok-tusok mo yung manika. Nakuhanan ko yung meron akong ebidensya. Nakuha ko yung mga karayom na mo. Nakuha ko yung dasal mo. Nakuha ko yung mga picture na mga nasa dingding mo, sino yung mga kinukulam mo. Yung mga ganong mga ebidensya, kailangan meron na ako kapag nag-akusa ako. Hindi pwedeng magnanakaw yan anong ebidensya mo? Wala lang, basta sa isip ko, magnanakaw lang yan, magnanakaw yan. So ako, bilang piskalya, sasabihin ko, ay di pwede. Dapat ikaw nag-aakusa, meron kang ebidensya. Anong hawak mo ebidensya? Wala, kasi lang nakita ko yan, galing sa bubong bumaba kaya magnanakaw yan, akyat bahay yan. Naku po, hindi pwedeng ganun. Doon ba sa inakyat niyang bahay, nagreklamo ba yung bahay na yun na nawalan sila? Wala po. Wala naman pala Dismiss yung kaso, walang probable cause. Di ba? Alam mo yun, tatanungin nila yung nagnakaw. Ikaw ba? Sinasabi nito, magnanakaw ka. Nagnakaw ka ba? Hindi. Ba't ka daw doon sa bubong? Malamig Doon malamig Mainit sa bahay na kaya umakit ako sa bubong di ba? So, ganun ba? Kaya mo bang patunayan yan? Yung pinsan ko, nagpaalam ako sa kanya Sabi ko, okay, may-ari ng bahay, paalam ako Pwede mo, akita ko doon, mainit Magano lang ako, papahangin lang ako, okay lang. Pumayag naman ayan. So ako, may ebidensya ako na hindi talaga ako magnanakaw. Ikaw, wala kang ebidensya na hindi ako magnanakaw. So, wala na. Scrap na yung kaso na yan. Ganun ang paghahanap ng probable cause.
Pero ang nangyayari kasi dito kay Inday Sara, mayroong articles of impeachment, mayroong mga akusasyon, yung mga nagsampa sa kanya ng si La Dilima, sila Jokno, di ba? Meron sila mga sinampang ngayon, doon sa isinampa nilang kaso, meron bang ebidensya silang hawak? Meron naman. Okay. So kung meron naman silang ebidensyang hawak, ikaw bilang Committee on Justice, ang gagawin mo, examinin mo yung mga ebidensya nila. Itong ebidensya ninyo, kulang. Kulang tong ebidensya ninyo. Kulang ba? Tulungan mo naman kami para makakuha pa kami ng ebidensya. Ganun yung nangyayari. Yung mga isinampang kaso, yung mga akusasyon nila Ridon, parang ang ginagawa nila para mas mapalakas pa, ginagamit nila yung opisina ng Justice Committee para humingi pa ng mga dagdag na mga dokumento para mas mapalakas pa yung kanilang kaso. Mali yun. Kasi hindi nyo trabaho yun. Ang trabaho nyo lang is imbestigahan ayon sa mga ipinresinta nilang mga ebidensya kung sufficient ba ito. Sinabi nyo sufficient. O di goods na tayo dun. Sufficient naman pala siya in substance. So sufficient naman pala siya sa grounds. O ba't nagpapatawag pa tayo ng mga dokumento? O di ba? Kasi ang trabaho nyo, alamin lang kung sufficient. Kung sufficient na yan, ilaakyat nyo na yan dun sa plenaryo. Para pagbotohan na yan. Kasi kayo nagsasabi sufficient. Bakit sufficient? O kasi marami silang mga ebidensya na hawak, malalakas yung mga ebidensya nila na hawak, kaya iakyat na natin. Pero hindi The fact na mag-iimbestiga pa kayo. Ibig sabihin, at the fact na pinapasomon o pinapasubina ninyo yung mga dokumento, ibig sabihin, nagkakalap pa kayo ng mga ebidensya. Again ako pag nagsampa ako ng kaso, kailangan kumpleto na ako ng mga rekado para tumayo itong kaso na ito. Yun ang trabaho ng mga abogado ko. Alamin kung okay na ito. Ipapasa yan dyan sa piskalya, tapos yung piskalya titingnan, may probable cause ba ito? O gusto nyo, mag-usap muna kayo. Baka kayang aregluhin yan. Pag hindi na kayo maareglo at meron naman siyang at talagang gusto nitong mokong na to ituloy yung kaso, iaakyat ng piskalya yan dun sa korte. Ganon din ang sistema dito sa Congress. I-examinin nila, tapos kung ano yung daladala nitong mga to, mahina man yan o malakas, bahala na kayo sa buhay nyo. Kayo nagpresenta ng mga ebidensya na yan Kung pagdating doon, matalo kayo, yari kayo. Nakita nyo yung nangyari doon sa anak ni Boying Rimulya, di ba? Yung anak ni Boying Rimulya, kita mo, di ba, nahulihan ng droga, di ba? Tapos ngayon, yung PIDEA, so may mga ebidensya sila, yung PIDEA, isinampa na sa piskalya, di ba? Ngayon, nung isinampa sa piskalya, yung anak ni Boying Rimulya, hindi na sumagot. Nung hindi sumagot, yung anak ni Rimulya, anong ginawa? Inakyat sa korte. Nung inakyat sa korte, doon ngayon nagkaroon ng mga technicalities. Na-dismiss sa korte yung anak ni Boying Rimulya. Bakit? Kasi lumalabas na mahina pala yung ebidensya na hawak ng PIDEA sa anak ni Boying Rimulya. Hindi na siguro nung nakita ng mga abogado nung anak ni Boying Rimulya na, mahina to may mga issues ng technicality dito. Hindi muna natin sasabihin yan sa piskalya kasi baka maglabas yung PIDEA Baka malaman ng PIDEA kung ano yung natin kung ano yung ating strategy. So ang gagawin natin, hindi na tayo sasagot. Automatic aakyat yan. Pag akyat sa korte, boom, tinira nila ng technicalities yung PIDEA, dismiss yung kaso ng anak ni Boying. Di ba? Ganon din dito. Hindi na sumagot si Inday Sara. Anong dapat gawin ng Kamara? Iakyat na yan. Meron namang ebidensya laban kay Inday Sara, hawak ng mga nagdemanda sa kanya. Tapos pagtutuhan na yan. Dali na yan sa korte doon sa Senado. Naiintindihan nyo yung senaryo? Di ba? Ganon yun. Dahil po doon, nakikita meron ding mga witnesses na pinapatawag. Kung yung witnesses naman po ay may mga affidavits na naka-attach doon sa complaint, malamang naman po ay masasabing clarificatory yan. Pero kung wala naman po mga affidavits or hindi naman po kasali yung mga witnesses sa mga deklarang hinihain, that is already in excess of the determination of probable cause at pumupunta na po tayo sa nagmumukhang trial kung saan dapat sa Senado na sinasagawa. Trial na yun. Trial na yun kasi nanghihingi ka na nanghihingi ka na ng kumbaga i-cross-examine mo na yung mga sangkot Hindi mo man trabaho yun. Hindi mo trabaho na i-cross-examine yung mga sangkot. Kasi nga, kung pagbabasihan nga natin yung sistema ng pagsasampa ng kaso, yung sa normal na pupunta ka sa piskalya o pupunta ka DOJ, magpa-file ka sa DOJ. DOJ maghanap ng probable cause tapos iakit ang DOJ sa korte. Ganon din dito. Yung DOJ, yung Committee on Justice, parang DOJ, parang piskal yan, ganun.
Kaya ako hindi ako mapapagod ipaliwanag ito para maintindihan nyo kasi baka malito kayo eh. Yung lalo na yung mga hindi pa nakaano ng kaso kasi sanay na sanay banatero sa kaso eh. Sanay na sanay kami sa kaso katulad dyan si Trillanes o nag-file siya ng kaso sa DOJ o yung DOJ hihingi sa iyo ng sagot o sasagot yung mga abogado o pagsagot mo titingnan ng piskal kung ito ba si Trillanes ba yung mga kaso nito meron ba siyang ebidensya? Eh hindi naman dapat ireklamo ni Trillanes tong mga banateros eh. Kasi nag-interview lang naman sila, hindi naman sila nag-akusa eh. Bakit sinasampahan niya ng libel? Dismiss. Ganyan nangyari sa mga una niyang kanaso eh. Yung mga kinasuhan niya nung una, kinasuhan niya si Banatbay, kinasuhan niya si Mocha Uson. O pagdating dun sa korte, anong sinabi kay Trillanes? Ikaw, taga-gobyerno ka. O dapat hindi ka balat sibuyas. Sinabi din ng Supreme Court yan eh, na kapag ikaw halal ka ng taong bayan at yung taong bayan may sinasabi tungkol sa'yo, dapat tanggapin mo yun. Bilang ikaw ay halal ng taong bayan, tumanggap ka ng scrutiny. Ganun talaga. Oo, ganun talaga. So hindi ka dapat balat sibuyas. O ilang beses na na-dismiss yung mga sinasampang kaso niya ni Trillanes. Sa piskalya pa lang, hindi tumutuloy sa korte. At kung tumuloy man sa korte, nadi-dismiss din kagad dahil kulang yung mga ebidensyang pinipresenta. Marami ng papel pero kulang ebidensya. Ganon din dito mga boss. Anong po ni Chacha kanina ay yung inyong pagdulog para questionin po itong nangyayari ngayon na proceedings sa Kamara de Representante. I'm sure ang tanong ni Chacha ay pagdulog sa kataas-taasang hukuman. Opo, that possibility is always there po, no? It's a very real possibility. Although hindi ko pa po masabi kung talagang yan na ang gagawin namin. Inuna po muna namin talaga na ilahad sa committee, out of due respect to the committee, kung ano ang opposition natin. Ayun klaro ha. O, kapag kaya ang mga taga-Congress, lumabag na naman sila sa kanilang mandato, patay na naman sila. Yari na naman sila. Sigurado ako na questionin na naman yung nito, yung technicalities nito diyan sa diyan sa alam nyo na sa Supreme Court tapos wala na namang mangyayari rito tapos sasabihin na naman nila gumamit na naman si Inday Sara ng mga technicalities bobo kayo di kayo sumusunod eh. Di ba? Tingnan ninyo. Iimbestigahan kasi ganito lang yan eh. Ako sinabi na nila eh na hindi kami papayag na gawin niyo yan sa amin, i-cross-examine niyo kami o hindi namin o magkaroon ng mini trial. Hindi kami papayag na ganoon, hindi kami magpapasailalim diyan dahil hindi niyo jurisdiction yan. Kung may jurisdiction diyan, Senado 'yon, yung impeachment court. Doon talaga kailangan na kaming humarap. Pero sa inyo, hindi kailangan. Wala namang batas na nagsasabi na kailangan humarap ni Inday Sara, di ba? Wala naman nilabag si Inday Sara kasi kung labag sa batas yung ginawa ni Inday Sara, sana nakakulong na siya ngayon or dinagdag na sana nila ng ground for impeachment. Pero the fact na propaganda silang propaganda, ang hindi niya pagsagot, ang hindi niya pagpunta rito ay pagbastos sa konstitusyon. Ulul. Ano eksaktong konstitusyon yung binrake niya? Yung nakaraan na sinabi ni Luistro na ayon kay Chief Supreme Court Justice Tiham. Hindi naman ibig sabihin sinabi ni Tiham batas yun. Pwedeng opinion niya lang yun. Mag-cite ka ng saktong batas, Republic Act 77 and 666 gano'n. Ilagay revised penal code, mga ganyan. Mag-state ka ng batas na nilabag ni Inday Sara. Hindi yung puro kayo propaganda na ang hindi niya pagsagot, ang matagal nang hinihiling ng taong bayan ng pagsagot, accountability, bla bla bla. Ulul. Walang nilabag na batas si Inday Sara sa hindi niya pagpunta dyan. O halimbawa, magpunta ako. Sige, di ba yung sinasabi ko sa inyo? Ano masasabi mo dito? Wala. Ano sasabihin ko dyan? Dinideny mo ba to o tinatanggap mo to? Wala. I have the right to remain silent. Anything I say can be used against me in the court of law. You are not a court of law. Di ba yung mga pulis ganon? You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. So, kung gusto mong sumagot, tatanungin ka namin kung gusto mong sumagot, okay lang. Pero kung ayaw mong sumagot, karapatan mo yan. You have the right to have a lawyer. If you don't have a lawyer, if you're not capable of having a lawyer, the state will provide you one. Di ba ganun? Tapos, di ba, pagka na yan, nasa presinto ka na. Anong ini-interrogate ka na? Pas wala kang abogado na ini-interrogate ka nila. Tas pinilit ka nilang sumagot nang wala kang abogado, pwedeng silang kasuhan. Kasi bawal yun. Kailangan, kung ikaw, may interrogation na nagaganap, kailangan may present na abogado. Kasi yung abogado magsasabi whether dapat mo ba sagutin yun o hindi. Kaya nga you have the right to remain silent. So ganun din pagdating dyan.
O kasi, di ba, anything you say can and will be used against you in the court of law. Eh, yung Congress is not a court. Ano lang sila? Parang piskal lang sila. Probable cause lang hinahanap nila dyan. O ang court, yung impeachment. So, doon ka sa impeachment dapat sumagot. Because pag hindi ka sumagot doon sa impeachment court, yari ka. Yari ka. Pag mali ang sagot mo doon sa impeachment court, yari ka. O pwedeng, masintensyang ka. O, so tinanong ako, wala, hindi ako sasagot. Bakit? Eh, karapatan ko yun eh. Ayaw ko sagutin eh. Eh, wala naman kayong jurisdiction sa akin eh. Eh, hindi naman ako dapat sumasagot sa inyo eh. Eh, dapat ang sinasagot ko yung mga huwes doon sa impeachment court. O, doon tayo magkita-kita. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong